Welcome na naman po sa isang video ng Bentech. Marami pa rin nagtatanong kung paano mag-print ng long size bond paper sa Canon printer. No, na-discuss ko na to nung mga nakaraang video, pero ngayon magpo-focus lang muna tayo sa Canon printer. So, yung video na to ay para din dun sa mga bago. So, kung medyo advanced ka na, pwede nyo na lang skip na lang tong video. So, dapat yung inyong page setup, no, kung magpiprint kayo sa Word, dapat yung page layout nyo ay naka folio size or 8.5 by 13. So, kung titingnan nyo dito sa page setup, wala kayong, meron siyang 8.5 by 13. Ito, 8.5 by 13. Then, kung ipiprint nyo na, no, punta kayo sa print, then choose nyo yung Canon printer nyo. Sa akin, meron akong Canon G1010. Ayan, Canon G1010. Naka-offline siya kasi hindi siya naka-on. Mag-o-online yan pag naka-on yung printer, tsaka nakasaksak yung USB, no. Ayan, naka-ready na siya, no? Ready. Ibig sabihin, naka-on na yung ating G1010. Then, printer properties. Yan. Unlike sa Epson, nasi-save yung, yung custom size. Dito kasi, hindi ko makita na, walang settings na masi-save mo yung custom size. So, kung may makikita ka dito sa properties ng Canon, dapat may folio size. Yan, letter, legal kasi 14, no? So, yung long size na karaniwang nabibili ay hanggang 13 lang. So, kung may documents ka na ginawa, no, ginawa mo siyang legal na 14, tas pinrint mo sa 13, mapuputol yung print mo, no? Yung mga dulo, hindi na siya mapiprint. So, putol na. So, kailangan yung page setup mo 13, tapos yung paper size mo dito sa printer properties dapat 13 din, no? Kasi yung legal dito ay 14. So, wala dito sa Canon G1010, no? Wala kang makikitang folio size or 8.5 by 13. So, ang gagawin niyo dito sa custom size. So, naka siya, no? Naka mm. So, palitan niyo ng inches. Ang lalagay niyo diyan ay 8.5. Yung height ay 13. Yan. So, kung makikita niyo yan, no? Yan, tos ready to print na yan. Pag kinlik nyo, pinindot nyo yung print, tama na yan. Yan. So, ganun lang kadali, no? Yung iba nagtatanong bakit wala sa settings nila. So, baka ang posibleng problema ay naka-generic lang yung inyong printer driver. Kumbaga, standard lang yung printer driver provided ng operating system. Merong ganun kasi pwedeng plug and play, no? Madedetect ng operating system, no? Tapos maglalagay siya ng standard na printer driver. Dapat install nyo talaga yung driver para sa kanya. So, paano nyo ma-install? Dapat makuha nyo yung tamang modelo, then kung di nyo alam yung eksaktong website, no, mag-Google search kayo, ilagay nyo dun yung model number, then halimbawa yan, no, G1010 and G1010 driver, no. Ayan, makikita nyo na. Then download nyo yung driver, then install niyo. Kasi ganun din yung nagiging problema, no. Yung iba, nagtatanong sila bakit walang printer properties. Naka-standard lang yung driver nila, no. Provided lang ng operating system. Pwedeng ganun yung nangyayari. So, about naman sa borderless, no, dapat yung printer ninyo ay talagang capable na mag-borderless. Dapat capable siya na, halimbawa, itong G1010, no, pag tinignan natin yung properties niya,
preference, no, photo printing, no, makikita nyo dito ay ayan, no, meron siyang option na borderless. Dapat ganyan. Kung walang ganyan, walang way para makapag-print ka ng borderless, no. Sa Epson, no, yung L3210, L3110, L3150, meron siyang borderless features pero hanggang 4R lang. So ang ginagawa para makapag-borderless ng 5R, no, hanggang 5R lang tsaka A4, binabypass yung driver niya to Epson L382 driver, no. Meron tayong video niyan. Merong mga printer na hindi kayang i-bypass, no. Hindi kayang i-bypass yung tulad ng mga old model, yung L120, L360, L310, no. May mga printer na hindi kaya ng bypass, no. So sa Canon tingin ko ganun din, hindi rin niya kaya, no. Yung G series capable siya na borderless, makikita nyo naman diyan. So yun lang po mga kaprinting, hanggang sa muli. Wag natin kakalimutan mag-subscribe sa Bentek. Tapos sali na rin po tayo sa FB group ng Bentek. Pa-follow na rin yung ating page. Ayan, maraming salamat.